damahin ang presensya ng ating Panginoon. Patuloy po natin siyang sabahin. Patuloy po natin siyang awitan at purihin. Hallelujah. O Diyos, tunay nga po, Ama, na ang buhay namin, O Diyos, ay sa iyo nang galing. Kahit ibigay namin ang buhay namin sa iyo, O Father God, ay hindi namin kayang tumbasan ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Kaya po, Ama, amin pong inaalay sa iyo ang aming mga awitin, ang aming pagsamba, at amin pong inaalay sa iyo ang aming mga tinig sa gabing ito, O
hindi pa rin sapat sa ligayahan. Ito'y hindi pa rin sapat sa ligayahan sa'yo. Ko
ngayon naman po, narito po ang salita ng Diyos na ibibigay po sa atin ng ating Pastor Noel Gomez. Maraming salamat po sa ating pong tagapagpakilala. At thank you rin po sa ating music team para po sa mga awitin po na ating nadinig kanina at pinagsama-samahan. At sa gabi ito po ay patuloy po tayo sa diwa po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kamusta na po kayong lahat dyan sa inyong pong mga tahanan? Ang bilis po ng araw at muli po ay midweek service na naman po natin. At umaasa po tayong lahat na Panginoon ay magbibigay po sa atin ng mahalaga at mga mensahe po na talagang magiging pagpapala po sa atin pong mga buhay. Kaya ako po ay nag-aanyaya na patuloy sa inyo na manatili po kayo dyan sa inyong nilalalagyan at tayo po ay patuloy na mag-aaral po ng salita ng Diyos. Ngunit bago po ang lahat, inaayahan ko po kayo muli na tayo po ay sama-samang manalangin at atin po hingin ang patubay at paggabay ng banal na Espiritu. Tayo po lahat ay yumuko at ipigit po natin ang ating mga mata. O dakilang Diyos, patuloy po na kami lumalapit sa inyo ng may kapakumbabaan at pagtitiwala na ikaw po, Panginoon, sa gabi ito ang aming tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming katagpuin sa aming pag-aaral na ito ng inyong po mga salita. At ang hiling ko po, Panginoon, patuloy po na maging pagpapala po ito sa lahat po ng makikinig at nakikisama po sa amin sa gabi ito, Panginoon. Pagpalain mo na nga po ang aming pag-aaral ng inyong salita at pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat ng makikinig ng iyong mensahe sa gabi ito. Salamat po, iyan po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, muli po isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. At ngayon pong gabi na ito, mga kapatid ko po na naririyan sa inyong tahanan, kayo po na patuloy na nakikisama po sa amin at patuloy na sumusubaybay dito po sa ating online worship na ginaganap po natin ngayon sa araw po ng Huwebes. Ngayong gabi po ay tayo po ay patuloy na tumunghay sa kalooban ng Panginoon kung ano po ba yung ating mapupulot po ng mga aral na muli sa pamamagitan po ng kanya pong salita. At ang ating pong topic ngayong gabi ay pinamagatan ko po ng Keys to Unlock God's Blessing. Sabihin nga po natin, Keys to Unlock God's Blessing. Okay po. At ang ating pong salita ng Diyos na ating pong tutunghayan ngayon ay mula po sa aklat ng awit o Psalms, chapter 112, verse 1. Let us read. Sabay-sabay po natin basahin, mga kapatid. Praise the Lord! Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commandments. Sa Tagalog po, basahin din po natin para lubos po natin na maintindihan. Purihin si Yahweh, mapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Pagpalain po ang salita ng Diyos na ating pong narinig sa gabing ito. Okay po natin ng mga mensahe ay madalas po natin na pag-uusapan ang patungkol sa mga problema, patungkol sa mga kabigatan na dinadala po natin sa buhay, at kung paano po tayo magiging matatag sa ating pong pagharap doon sa mga problema po na yun na inaalaw po ng Diyos sa buhay po natin. Ngunit ngayong gabi po, mga kapatid, ay ibang mensahe po ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang sa ganun po ay patuloy po natin na maranasan ang kanyang kadakilaan, ang katapatan niya po, at ang
kabutihan niya po sa buhay po natin. Pag-usapan po natin ngayon kung paano po natin ngayon mabubuksan o makakamit po yung mga nakalaan ng mga pagpapala po sa buhay po ng bawat isa sa atin na talaga naman po na ipinangako ng Panginoon at nakatala po yan sa kanya po mga salita, mga kapatid. So, sa gabing ito po, hayaan po natin na patuloy na mangusap at kumilos ang Panginoon sa ating pong mga buhay, sa kalagitnaan po natin. Kung kayo po ay patuloy na naririyan, alam ko po na kayo ay matamang makikinig at ating pong tatanggapin ang mga paalala, ang mga pagpapala ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga salita po na ating pong mapapakinggan. At siyempre po, tandaan po natin, matatanggap lamang po natin ang mga pagpapala na ito kung tayo po ay susunod sa mga paalala, mga utos po ng ating Panginoon. Okay? So, are you ready po na talagang maunawaan po natin at mabuksan ang ating pong mga pagpapala na ilaan po sa atin ng ating Panginoon? Okay? Lahat po tayo nagnanais na mapagpala ang buhay natin. Gusto po natin magkaroon po tayo ng pinagpahalang buhay. At ang problema po, marami po sa mga tao, kahit na po yung mga Kristiyano ngayon, bakit hindi po nila maranasan yung mga pangako ng Diyos sa pagpapala sa buhay po natin? Maaaring iba't iba po yung mga kadahilanan, iba't iba yung mga kaparaanan na ginagawa nila sa pananaw nila na iyon yung tamang pamamaraan. Pero mga kapatid, sa gabi pong ito, ituturo po ng ating Panginoon mula sa banal na salita, hango sa kanyang mga salita, ang mga kaparaanan, how to unlock God's blessing in our life. Okay? So ngayon, tuloy po natin, mga kapatid. There are some keys to unlock God's blessing in our life, mga kapatid. Yan po ang nais ko po na ibahagi sa atin ngayon. Tandaan po natin, kung tayo po ay may susi, halimbawa may susi po tayo ng kwarto natin at meron po tayong gustong kuhanin sa loob. Remember, kung hindi po natin hawak at wala po sa atin yung susi at hindi natin gagamitin ito, hindi po natin makukuha yung anumang bagay na gusto natin makuha doon sa loob po ng kwarto natin. Tama po ba? Okay. So, this evening ay atin pong maunawaan ngayon kung paano po ang nais ng Diyos para mai-unlock po natin yung mga blessings na inyanda niya po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay? Sa ating pong pagpapatuloy, ito po yung number 1 key na ating pong dapat na maunawaan at dapat po natin sundin so that yung mga blessings po na inilaan ng Diyos sa buhay po natin ay ating pong matanggap. Okay, remember, just follow these keys, mga kapatid. Para po makita po natin, para maranasan natin ang napakaraming mga pagpapala na ipinangako ng Diyos sa buhay po natin. Number 1, sabi po dyan, ano po yung number 1? Realize that God is the source of all blessings. Yan po yung number 1, mga kapatid. Kung mapapansin po nyo, the word source, meron po siyang underline. Ibig lang po sabihin, ay ini-emphasize po natin yung kahalagahan po ng word na yon. At ano po ba yung kahalagahan na binabanggit dito? Ibig po sabihin yan, dapat po natin mapagtanto, dapat natin po maunawaan, na tanging sa Diyos lamang po o tanging ang Diyos lamang ang source of all blessing or sources of all blessing, mga kapatid. So number 1 key, we must realize that God is the source of all blessing, mga kapatid. Tingnan po natin ang sinasabi ng aklat po ng Revelation. What is written in the book of Revelation? Chapter 1, verse 8. Sabi po dyan, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, the one who was, who is,
and who is to come, the Almighty. Mga kapatid, yan po ang sabi po dyan. Ano po yung ibig sabihin? Sabi po dyan, sa bandang unahan, I am the Alpha and Omega. The Lord said, sabi niya po, siya yung Alpha and Omega. Ano po ba yung Alpha and Omega? Siya yung pasimula at siya po yung wakas. Ang sabi po ng Diyos na makapangyarihan. Siya rin yung Diyos noon, Diyos sa kasalukuyan, at Diyos na siyang parating, mga kapatid. O sa hinaharap po, yun po ang ibig sabihin po ng Revelation chapter 1 verse 8. Ang sabi po dyan. So ngayon, sabi po dyan, kung ang ating Panginoon, kung ang Diyos ang ating pasimula at ang wakas, ang sabi po dyan, He is the source from whom all things, including you, were created. Pinapatunayan po mga kapatid, sa talatang ito po, na yung lahat ng mga sources ng bagay na narito po sa mundong ito, tanging sa Diyos lamang po ito nanggaling. Tanging sa Kanya lamang po nagmula. And yun po yung number 1 na dapat po nating ma-realize. Number 1 key to unlock God's blessing is to realize that all the sources ng mga blessing po ay galing po sa ating Diyos. Galing lamang sa Kanya. At ang sabi nga po sa bandang uli, kung makikita niyo po, sabi diyan, including you were created. Meaning to say, pati yung mga sarili po natin, pati yung mga buhay po natin, ang nag-create po niyan ay walang iba kundi ang Diyos. Sa Kanya po tayo nagmula, sa Kanya yung buhay natin, sa Kanya nagmula ang ating lahat. Kaya yun po yung ibig sabihin yan. Okay, next. In Genesis chapter 1 verse 1, sabi po dyan, in the beginning, God created the heavens and earth. Yun po ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 1. Sa Hebrews translation po, mga kapatid, sinasabi po dito, in the beginning, sabi diyan, the Blessed One created the heavens and the earth. Okay. The word Blessed One, siya po yung ang Diyos. Siya po yung nag-create ng lahat ng bagay dito po sa mundong ito. Yun po yung pinapatunayan po niyan. So, who is God now? Ang sabi po ng next slide po natin, God is the blesser and blessings originated from Him. So nagpapatunay lamang po na ang Diyos po natin ay siyang blesser o siya yung nagpapala. Sa Kanya po ang sources ng lahat ng mga pagpapala po natin. Walang iba pong pinagmulan ng ating mga pagpapala. Kaya po sabi ng James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from Him. Yan po ang sabi ng James na sumusuporta, nagpapatunay na talagang sa Diyos nagmumula o He is the source of all blessings na ating pong tinatanggap, mga kapatid. So yun po yung number 1. Number 1 po natin na dapat maunawaan na kailangan po natin na sundin so that we can unlock God's blessing in our lives, mga kapatid. So let us proceed in number 2 key. Number 2 key to unlock God's blessing, realize that the choice to be blessed is yours. Realize that the choice to be blessed is yours, mga kapatid. Sabi po dyan, kailangan po natin na maunawaan din na yung pagpapala po na ating tatanggapin ay magmumula po ito kung paano po tayo mamimili, mga kapatid. At I remember the last message na ibinigay ko po nung pong last Sunday, yung topic po natin doon ay pinamagatan po na yung choices greatly affects our life, mga kapatid. Ibig pong sabihin, lahat po ng ating pagpili o lahat ng ginawa po natin na pagpili ay tunay na makaka-apekto po ito sa ating pong mga buhay. Meron pong
maidudulot na epekto ito sa ating buhay kung ano man po yung ginawa natin na pagpili. At ganoon din po, para ma-unlock po natin ang blessing mula sa Diyos, mga kapatid, we must realize that the choice to be blessed is yours. Nasa atin po. Nasa atin pong pagpili kung paano po tayo mabe-bless, mga kapatid. Okay. Sabi po ng Deuteronomy chapter 30 verse 19. Today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you made, or that you would choose life so that you and your descendants might live, mga kapatid. Dito po, sinasabi po dito, nung ipatawag po ni Yahweh si Moses para iparating ang kanyang nais sa mga Israelita at sa mga tao na ipahatid ang kanyang nais na magbalik loob ang lahat ng tao at sa ganon ay pagpapalangit po sila. Kaya sabi po dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, muli pong binanggit dito or inire-remind po nitong si Moses na meron na siyang ibinigay na mga paalala sa mga Israelita noong panahon na yon, na kailangan meron lang silang dalawang pagpipilian. Ito yung life and death or blessing and curses, mga kapatid. Sabi po niyan. Kaya pinaalala po muli ito nitong si Moses sa mga tao. Para sa kanon, sabi niya, kung piliin nyo ang life o ang buhay, kayo at ang inyong mga angkan ay mabubuhay ng matagal at kayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Okay. To continue our message, sabi po dyan, God tells us that He has called heaven and earth as witness and set two choices before us, blessing or cursing, life or death. If we choose life, we will be blessed and we will live, mga kapatid. So nasa ating pong pagpili. Kapag pinili po natin ang buhay, tayo po ay pasasaganain ng ating Panginoon at patuloy niya po tayong pagpapalain kasama po ang ating mga yung mga angkan, yung mga mahal po natin sa buhay. Kaya yung ating choices po, tandaan po natin lagi na napakahalaga yan. Hindi lamang sa pagpili po ng yung susuot, hindi lamang sa pagpili ng kakasamayan mo sa buhay, kundi lahat ng mga bagay ay merong epekto po sa ating buhay ito. Kaya isa po sa susi to unlock God's blessing ay nakasalalay po sa ating mga pagpili. Okay? Nakakakonekta po ba kayo mga kapatid dyan sa inyong tahanan? Nakunawaan po ba natin ang mensahe ng Diyos sa gabing ito? Sabi po dito, why many people living are not blessed? Bakit po maraming mga taong nabubuhay ang hindi po napagpapala o nananatili yung kanilang buhay na sa ganong kalagayan, mga kapatid? Ang sabi po doon, remember, that's because you have to choose. Dahil kailangan po natin talaga o ng isang tao, ang tayo po ay pumili. Ang sabi nga po dyan, God can't do it for you. Sabi po doon, binanggit po doon, hindi daw po pwedeng ang Diyos ang pumili para sa iyo. Dahil tayo po lahat ay binigyan po ng ng laya na magkaroon ng pagpili. Even your spouse can't do it for you. Maging ang mga asawa po natin, hindi po pwedeng sila yung mamili para sa iyo. Still, ikaw pa rin po ang kinakailangan pumili para sa iyong sarili. Your parents, even your parents, hindi sila pwedeng mamili ng para sa iyo. Kaya nga po, nagtataka po tayo, marami po mga magulang na para sa kanilang mga anak, sila po yung namimili. Ayaw po nilang bigyan ng laya. Yung kanilang mga anak na
ano po yung kanilang gustong halimbawa, yung kurso. Pag yung tatay, engineer, o anak, ikaw, magiging engineer ka din in the future. Paano kung ayaw po ng bata? Paano magiging magsisilbing pagpapala ito sa buhay ng bata kung hindi siya mismo po ang pumili ng gusto niyang kurso para sa kanyang sarili? Kaya sometimes yung mga ganung bagay po dapat natin na unawain at alalahanin po natin na tayo pong lahat ay binigyan ng kalayaan ng Panginoon na pumili po ng para sa ating kagustuhan at para ito po yung ating gawin sa ating po mga buhay, mga kapatid. So, how do you choose life and blessing? Paano naman po natin ngayon pipiliin ang buhay at pagpapala, mga kapatid? Ayan, sabi po dyan, by making a conscious decision to honor God and obey His commandments. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po ay nag-decide na iyon ang pipiliin po natin, kailangan po na meron tayong kamalayan na iyong desisyon po natin na yan, yung tinatawag po natin na conscious decision, ay makapagpaparangal po sa ating Panginoon. At hindi lamang po yun, at iyon po yung magdudulot sa atin ng pagsunod natin sa ating sa kanya pong mga utos. Kaya mahalaga po yun kung paano po natin mapipili ang buhay at ang pagpapala. Kailangan po natin na meron tayong consciousness sa ating pagpili o sa ating pong desisyon at lagi po natin tandaan, we must honor God and obey His commandments in all our choices in life, mga kapatid. Okay. This is the key to unlocking the blessing of God in your life. So, yun po ang susi na ibinibigay po sa atin ng Panginoon sa gabi ito kung paano po natin mabubuksan ang mga pagpapalang iyan na mula sa Diyos, mga kapatid. Okay, tuloy po tayo. Number 3. Number 3 is to unlock God's blessing. Pangatlo na po natin ito, mga kapatid. Una, at mahalaga po, maunawaan po natin na talaga ang lahat ng sources ng ating mga pagpapala o at ng anumang bagay sa Diyos po yan. At mahalaga po yung pagpili po natin. And then, tingnan po natin number 3, realize that fearing the Lord leads to blessing. Ulitin po natin, realize that fearing the Lord leads to blessing. Dito po sa pangatlo po na ito, mga kapatid, mahalaga po na maunawaan po natin na yung fearing the Lord leads to blessing. Yung meron po tayong banal na pagkatakot sa ating Panginoon ay nagiging daan din po yun para maging pagpapala po o para dumaloy ang mga pagpapala po sa ating mga buhay. Okay, ano po ba yung ibig sabihin ng fearing the Lord? Yung po ba yung kinakailangan pag nabanggit na natin yung fearing the Lord? Ibig sabihin ba nanginginig po tayo sa ating Panginoon na dahil sa takot? Hindi po ganoon, mga kapatid. Okay, paunawa po natin yan maya-maya. Sige. Sa awit chapter 112, yun po kanina natin na teksto, sabi po dyan, praise the Lord! Hallelujah! Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, the word praise the Lord, equivalent to hallelujah. Yung blessed, ang sabi po dyan, yung blessed ay fortunate, mapalad, at yung prosperous naman po ay kasagalaan at favor sa Diyos. Sino po yung binabanggit dito? Yung mga tao po. Sabi diyan, blessed is the man who fears. Sino po yung blessed? Yung tinatawag, yung mga tao po na mayroong takot sa Diyos, mga kapatid. With inspired reverence and worship Him. Ibig sabihin po, meron po silang paggalang sa ating Panginoon.
hindi po yung pag sinabi natin praise the Lord, ay nanginginig po tayo pag naririnig po natin ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. So, yun po yung ibig sabihin nun. Meron po tayong paggalang, meron po tayong yung po bang tinatawag natin na pagsunod natin sa kanyang mga kautusan. Meron po tayong maligaya tayo na sumusunod sa ating Panginoon doon po sa kanyang mga kautusan na ibinibigay po sa atin. So sabi diyan, praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandment, mga kapatid. So pinagpala po ang mga tao o mapalad ang mga tao na sa Diyos ay sumusunod. Maligaya sila na sumusunod po sa lahat ng ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoon. Okay, next po. God promises that you will be blessed. Ipinangako po ng Diyos yan, mga kapatid, na tayo po ay pagpapalain kapag tayo po ay nagkaroon ng paggalang sa Kanya. God promises that you will be blessed when you revere, worship, and obey. Sabi po doon, tayo po ay pagpapalain ng Diyos kapag tayo po ay merong paggalang. Meron po tayong kalakip na pagpupuri at pagsunod sa lahat ng kanyang pong mga kautusan. He doesn't want you waiting in fear. Ayaw niya po na para tayong nanginginig sa takot kapag nabanggit na po ang pangalang Diyos na narinig po natin. He simply wants you to recognize who He is. Nais po niya na ma-recognize po natin kung sino po siya. Our Creator or the Creator of the universe, the Alpha and Omega. Kailangan po or nais ng Diyos na talagang makilala po natin siya kung sino po siya sa buhay natin. Kung sino ba ang Diyos sa buhay natin. Bilang isang Creator ng universe at bilang Alpha and Omega, mga kapatid. And your Heavenly Father. Yun po yung isa pang mahalaga doon. Nais ng Diyos na ma-recognize din natin siya na siya po yung ating Heavenly Father o yung ating Diyos Ama sa langit. Hindi lang siya yung Creator ng universe, hindi lang siya po yung Alpha and Omega, bagkus siya rin po yung ating Heavenly Father. Okay, purihin ang Panginoon. Tuloy po tayo, mga kapatid. Pang-apat na po tayo. Sa pang-apat po na keys to unlock God's blessing, sabi po dito, realize that God's command are there to bless you. Realize that God's commands are there to bless you. Mga kapatid, yung pong mga utos ng ating Panginoon na ibinigay po sa atin at ipinapatupad niya na nais niyang sundin po natin, yan din po ay isa sa mga susi para mabuksan po, para ma-unlock po natin yung mga pagpapala na nagmumula po sa Kanya. Okay, tuloy po natin. The whole purpose of God's command is to set you up for the blessing. Tandaan po natin yon. Ang purpose po ng mga kautusan ng Diyos ay para ilagay po tayo o iayos po tayo doon sa mga pagpapala na Kanya pong hinihanda para sa atin. At ano pa po? And to prevent you from cursing and lead to death. Mga kapatid, yung mga kautusan po ngayon, hindi lamang po tayo hindi lamang tayo inihanda ng Panginoon para tumanggap ng mga pagpapala, kundi maging ipiniprevent niya po tayo doon sa mga sumpa at kamatayan na maaring mangyari po sa atin kung hindi po tayo susunod sa Kanya mga commandments, mga kapatid. Kaya mahalaga po na tayo talaga we delightly follow the commandments of God sa buhay po natin. Next, like parents who give their children instructions that will prevent them from hurting themselves,
when they don't know any better. Katulad po ng ating mga ama o mga magulang natin dito sa lupa, mga kapatid. Ang Diyos po ay nagbibigay din po sa atin ng instruction na kung paano nagbibigay ng mga kautusan ng ating mga magulang para po tayo ay may prevent sa mga bagay na pwede tayong masaktan, pwede tayong mapahamak. Ganon din po ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Kaya yung commandment po, hindi po natin dapat ikatakot. Bagkus dapat po natin ikatuwa dahil ito ay para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Kaya kayo po na nakikinig dyan sa inyong mga tahanan, ngayong gabi po, alam ko po na pinagpahala na kayo ng Panginoon nang marinig ninyo ang salitang ito o ang mensahe mula po sa kanyang mga salita. Okay, remember, another keys to unlock God's blessing, yung commandments po ng Diyos, naririyan po yun para sa ating mga kabutihan at maging daan at pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. God gives us instruction to keep us from getting hurt in this life. Binibigyan tayo ng mga paalala, instructions sa buhay po natin para mapanatili po tayo na malayo po tayo sa mga mga hurts in this life. Hindi tayo masaktan, mga kapatid. And He does it for one reason only. Napakaganda po, mga kapatid, ng points na ito. Alalahanin niyo po, ang lahat na ibinibigay sa atin ng mga kautusan o instruction ng Diyos ay para mapanatili niya po tayo na hindi po tayo masaktan sa ating mga buhay. At ang higit sa lahat, dapat po natin na maunawaan the one reason behind sa instruction na yan. Ano po yung reason? Mga kapatid, tingnan po natin. One reason is only because He loves us, mga kapatid. Yun po yung dahilan kung bakit po ito ibinibigay sa atin ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Sabihin niyo po sa inyong katabi, mahal ka ng Diyos, kapatid. Kaya po tayo binibigyan ng mga ganyang instruction, commandments, not only because gusto niya tayong pagpalain, at dapat natin maunawaan din po na kaya niya binibigay niya sa atin dahil mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. In Psalms 112 verse 1 again, do you delight in the Lord's command? Ang sabi po dyan, yung po bang mga pinag-uutos ng ating Panginoon, meron po ba tayong kaligayahan na sinusunod natin ito? Maluwag ba ito sa ating mga puso? Sabi po dyan, nagagalak po ba tayo na tayo sumusunod? Ginagawa po natin ang mga kautusan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Okay, if His commands are burdensome, it's probably because you haven't yet understood just how much He already loves you, mga kapatid. Kapag tayo may nabibigatan sa mga instructions, sa mga utos ng ating Panginoon, sabi niya, probably, malamang, dahil hindi mo pa nauunawaan kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon. Kaya kapatid, dapat po maunawaan natin, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sabihin niyo po ulit sa katabi niyo, sabihin niyo po sa sarili niyo, mahal ako ng Diyos, mga kapatid. Kaya yun po yung pang-apat, mga kapatid, na susi to unlock God's blessing. Napakaganda po yung mga binibigay sa atin ng Diyos sa gabing ito, na mga mensahe mula po sa kanyang salita. Okay, number 5 and last points, key to unlock God's blessing. Realize that God loves you and wants you blessed. Again, realize that God loves you and wants you blessed. Mga kapatid, kung hindi po talagang mahal tayo ng Diyos, hindi na uulitin po itong puntos na ito. Binanggit na po ito sa bandang ulihan ng point number 4. Ngayon, inulit na naman, pinapaalala na naman po na sa atin na we must realize that God loves you and wants you blessed.
Mahal niya tayo at gusto niya makita niya tayong pinagpapala. Mga kapatid, yun po yung napakaganda. Yan po yung message ng Lord sa gabi ito na hindi niyo dapat kalimutan, hindi niyo dapat palagpasin, mga kapatid. Kaya, ikwento niyo po sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan, that God loves us so much. Mahal na mahal po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi niyo po ba nadadama na mahal tayo ng Panginoon? Okay. So dapat po, ma-realize po natin na mahal po tayo ng Diyos. Okay. God loves you so much and He desires an intimate relationship with you. Grabe ano po, hindi lang tayo mahal ng Diyos at bilang patunay, nagdi-desire po siya ng isang intimate relationship sa atin. Pag sinabi po natin mga kapatid na intimate relationship, ibig sabihin, hindi ordinary relationship po ito. Malalim na relasyon sa Kanya. Yan po ang hangad niya sa ating mga buhay. In 1 John chapter 4 verse 19 reminds us that we love each other because He loves us first. Again, pinatunayan naman po, binanggitan naman po dito na kaya po tayo nagmamahal sa ating kapwa dahil unang nagmahal ang ating Panginoon o ang Diyos sa bawat isa po sa atin. It is only out of God's love that His blessing are possible. Remember mga kapatid, tandaan niyo po itong puntos na yon. Nang sabi po doon, it is only out of God's love that His blessing are possible. Nang dahil lamang po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kung kaya magiging posible ang lahat ng mga pagpapala na yan sa buhay po natin. Okay? Sabi pa po dito, in fact, God demonstrated His love for us when Christ died for us while we were yet still sinner. Ito pa po mga kapatid ang tandaan nyo na patunay at konkretong rason kung paano po natin masasabi na mahal tayo ng Diyos. It is because, sabi niya, pinatunayan ito, i-demonstrate ito ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin nung ang kanyang bugtong na anak na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Nung tayo po ay makakasalanan pa. Mga kapatid, hindi po inalintana ng Diyos yun na tayo makasalanan, bagkus He proved na tayong lahat ay talagang mahal na mahal po niya. Kaya ano pa po ang hahanapin natin sa Diyos? Mahal na tayo, gusto niya tayong pagpalain, napakabuti niya sa atin, araw-araw, hindi niya tayo pinababayaan, masagana ang biyaya niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay? So, yun po, ang sabi po doon. Next po. You are so important to God that He has sent Jesus to ensure that you have the choice to live in relationship with Him forever and be blessed. Mga kapatid, sabi po dyan, it is so important o mapakahalaga po sa Diyos kung kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para masigurado po na pipiliin po natin na makipagrelasyon sa Kanya na ating Panginoon habang buhay at habang panahon na tayo po ay mapagpapala rin, mga kapatid. Grabe po ang ibinibigay ng Panginoon sa ating na mensahe sa gabi ito. At tunay nga po na hindi natin makatawaran ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya tayo po mga kapatid, kahit na po sa panahon po na ito, nagdadanas po tayo ng maaaring kahirapan sa buhay, dala po ng problema sa ating kapaligiran, ng pandemya, alalahanin lang po natin na mahal po tayo ng Diyos. At yun po yung magiging daan kung paano tayo po ay magkaroon ng kagalakan na magpatuloy sa ating buhay dito sa mundong ito, mga kapatid. Mas masarap po yung mabuhay kahit na lang po nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Hindi po ba, mga kapatid? Okay, tuloy po natin. God
wants you to delight in Him so that the blessing will, overtake you. Nais ng Diyos na tayo po, sumunod tayo sa Kanya ng may kagalakan upang sa ganon, yung lahat ng mga pagpapala ay mag-o-overtake pa sa atin. Sabi nga po, susundan ka ng pagpapala kung ikaw ay mayroong kagalakan, mayroong kang maligayang pagsunod, pagtalima sa Kanyang mga kautusan, mga kapatid. So hindi naman po ganun kahirap na tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Ang dapat lang po sa pagsunod natin sa Kanya, makita ng Diyos sa puso natin na talagang tayo po ay nasisiyahan, nagagalak tayo, maligaya nating sinusunod ang lahat ng Kanyang mga ipinag-uutos sa atin. Okay? And last verse po, dito po tayo magtatapos. Sabi po dyan, Deuteronomy chapter 28, verse 2. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. So what is the key? Para po sumunod sa atin ang pagpapala sa buhay natin. Sabi po ng Deuteronomy chapter 28 verse 2, lahat ng mga pagpapalang ito ay susunod sa atin if you obey or if we obey the Lord your God. Mga kapatid, so yung pagsunod po natin, isang mahalagang susi din po yan, pagsunod natin sa mga commandments ng Diyos para yung pagpapala po ay manatiling kasunod natin sa ating likuran. At hinahabol tayo para iparanas ng Diyos ang Kanyang mga pangako na pagpapala sa buhay po natin. Kamusta po kayo mga kapatid? Kumusta po ang ating mensahe na narinig niyo sa gabi ito? Ito po ba ay naging pagpapala sa inyo? Naunawaan niyo po bang mabuti kung paano po natin maiaalak, paano po natin mabubuksan? Kaya nga po naglagay po ako dyan ng susi kanina para maunawaan, higit nating maunawaan na meron po tayong susi na dapat gamitin para po para mabuksan po natin. Dumami yung pagpapala sa buhay po natin na ipinangako ng Diyos noon pa man na nakahanda sa bawat isa po sa atin na Kanya minamahal. Okay, balikan po natin ang 5 keys to unlock God's blessing. Number 1, we must realize that God is the source or sources of all blessing. And number 2, realize that the choice or choices to be blessed is yours. Nasa sa inyo pong mga pagpilian, mga kapatid, kung paano kayo pagpapalain. Number 3, realize that fearing the Lord leads to blessing. Yung merong paggalang na sumusunod po sa ating Diyos, kalakip ang pag-ibig sa Kanya, nagli-lead po ito ng pagpapala. Number 4, sabi po dyan, realize that God's commands are there to bless you. Ibinigay po yung mga utos na yan. Hindi para higpitan tayo, hindi para tayo ay matakot, kundi iyan po ay maging daan para tayo sumunod. At pag tayo po ay sumunod sa Kanya, dadaloy ang mga pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. And last key, number 5, realize that God loves you and wants you blessed. Nais ng Diyos, mga kapatid, sa gabi pong ito, na tayo pong lahat ay pagpalain. Ang tanging daan lang po, mga kapatid, para maranasan po natin yung mga pagpapalang yan, sundin po natin ang mga paalala o yung itinuro po sa atin mula sa salita ng Diyos na 5 susi na dapat po natin gawin para matanggap po natin ang mga pagpapala. I hope na sa gabi ito po ay napagpala kayo ng mensahe ito. At alam ko po na nag-enjoy din kayo habang tayo po ay nakikinig, habang tayo nagkikisamba sa gabing ito sa ating midweek service. So pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon, and I pray na maranasan nyo ang Kanyang pagpapala abundantly, mga kapatid. So tayo po lahat ay manalangin. Muli po tayo magpasalamat sa Diyos. Iupo po natin ang ating mga ulo at ating pong ipikit ang ating mga bata.
Minsan pa aming Ama, patuloy po na kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa gabi ito at patuloy po na sinamahan niyo kami sa buong oras ng aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. At sa lahat po ng aming natunghayan, narinig sa gabi ito, patuloy na kami nagpapasalamat na po dahil alam namin na kayo po ang tunay na Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran sa aming mga buhay. Kayo po ang Diyos ng sources of lahat ng blessing sa buhay namin. Kayo po ay nagmamahal sa aming Panginoon. Hindi po kayo nagbibigay, Panginoon, ng mga kautusan para kami higpitan, O Diyos. Salamat po ng marami at dalangin ko po, Panginoon, tulungan mo po ang aming mga kapatid na nasa kanilang tahanan, na nakinig ngayon, nakisama po sa amin, na makamit po nila ang mga pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa 5 susi kung paano po ang bawat isa ay makaranas ng pagpapala. Maraming salamat po at pagpalain mo po silang lahat. At sa oras po ito, bago po tayo mag-iwahiwalay, nais ko pong tanggapin ninyo ang masaganang bendisyon mula sa ating Diyos sa masalangit. Taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po lahat ay tumayo. Ang dakilang pag-ibig po ng ating Diyos sa masalangit, ang pagpapala po ng ating Panginoon Kristo at ang patuloy na pagpipisan ng Banal na Espiritu ay sumaatin naman lagi, ngayon at magpakailanman. Tanggapin po natin ang masaganang basbas sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo muli, mga kapatid, sa susunod na linggo. God bless. Your goodness, my heart is overcome. How can I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing, yeah.